Okay, fruit of the poisonous tree or sa criminal law ito. So, ito ay analogy na yung bunga ng isang puno ay may tainted o hindi magandang bunga. So, ano ibig sabihin nito? Yung ebidensyang illegally na nakolekta hindi pinapayagang gamitin as evidence. According to based sa criminal law. Fruit of the poisonous tree doctrine. So, hindi mo pwedeng gamitin evidence yun if illegal yung source or illegally collected yung data. So, yun. May ganun pala. No, yung pagkakakuha at kung ano yung source nun, kung illegal ba, hindi siya pwedeng gamitin. Okay? Kasi, presenta tayo ng ebidensya, yung source nun. So, yun, meron palang ganun sa batas. Criminal law. So, ibig sabihin, yung mga magagaling na lawyer can pinpoint kung ang source ng ebidensya mo or kung paano mo siya nakolekta o paano mo siya nakuha, doon pa lang, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng gamitin yung ebidensya na yun. And only lawyers can do that. So, again, disclaimer, for blog purposes only. Please consult a lawyer if you want to have more detailed explanation about this thing. Pero ako, overview lang ang ibibigay natin. Kasi, mahirap na dahil hindi naman tayo abogado. So, maganda na pag-aaralan natin yung fruit of the poisonous tree. Actually, nakita ko lang yan sa TikTok. Thank you kay Senate President Chis Escudero dahil pinakinggan ko yan, sa kanya ko nakuha. Na-explain niya, so ginugel ko para ma-vlog ko sa inyo. Maganda rin nakikinig ka ng mga ganyan dahil may natututunan ka. And lalo na, coming from the Senate President himself. So, yun lang yung ating bago natututunan ngayon. Yung manner ng pag-collect ng evidence at yung source nito kung illegal, hindi na siya pwedeng gamiting evidence. So, kailangan kahit ebidensya mo, malinis ang pagkaka-obtain at pagkakakolekta. So, yun lang ang pinatutunayan dyan. Hindi ka pwedeng magpresenta ng ebidensya na hindi malinis yung source o kung paano kinolekta. So, yun lang yung magandang natututunan natin ngayong araw na to. Kasi yung iba, basta may ebidensya ako. Dahil alam ko na to, hindi ka pwedeng basta may ebidensya lang. Yung source mo. Kasi kung, kung kinopya mo, pwede kang kasuhan ng plagiarism. Ngayon, kung illegally collected ito, ayun, hindi na siya pwedeng gamitin kung illegally collected. Kasi dahil nga dun sa fruit of the poisonous tree doctrine. Kung kinopya mo, plagiarism, and then ito, yun na naman. So, nadagdagan na naman yung ating knowledge. So, yun lang pa.